Hindi ko alam kung bakit ako sumakay sa jeep na yon, pero nang bumaba ako, parang hindi na ako pareho. Nakatayo si Mang Dante sa harap ng kanyang jeepney, ang mga mata niya ay lalim ng gabi, parang may daladalang lihim na ayaw niyang sabihin. Hindi lang basta-bastang araw para sa kanya. Simula nang magtapat siya sa sarili na wala siyang natutunan mula sa mga taong sumasakay sa kanyang sasakyan, bigla na lang lumitaw ang isang pasahero na nagpabago sa lahat. Minsan, ang pinakamadaldal na tao ang pinakatahimik sa loob. Ang katahimikan nila ay isang malalim na sigaw. Simula ng umaga, halos walang nakikipag-usap kay Mang Dante. Parang bawat pasahero ay may sariling mundo. Mga cellphone ang kanilang kasama. O kaya'y nanonood sa labas ng bintana habang tahimik na inuunawa ang buhay. Ngunit noong hapon na iyon, sumakay ang isang matandang babae na tila walang balak umupo. Nakatayo siya malapit sa pintuan, hawak ang isang maliit na plastic bag na puno ng gamot. "Teka po, ani Mang Dante," napailing. "May upuan pa rito." Ngunit tumango lamang siya at sinabi sa mahinang tinig, "Mas okay na lang ako nakatayo. Ayokong makaistorbo." Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang ginawa ng magmaneho ulit. Natanong niya ito, "Bakit po kayo ganon?" Sumagot ang matanda pero tila hindi niya gusto ang sagot. "Pamilya ko dati, ganito rin kasaya. Ngayon, wala na akong sinasakyan kundi jeepney. Wala na rin akong kinakausap kundi mga di kilala." Napabalikwas si Mang Dante. Gusto niyang magtanong pa, ngunit biglang sumulpot ang isang boses mula sa likuran. "Inay, bakit ka andito?" Isang lalaki, hawak ang kamay ng matanda, sumakay at agad na hinila patungo sa upuan. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Mang Dante na 5 taon na silang hiwalay dahil sa isang malaking away sa pamilya. Ngayon, naghahanap lang pala ang matanda ng anak niya sa pamamagitan ng paglilibot sa mga lugar na dati nilang madalas puntahan. Ang sakit ng pagkawala ay minsan ay mas lalo pang nagbibigay ng lakas kapag hinanap mo muli ang nawala. Nang matapos ang shift ni Mang Dante, hindi niya maalis-alis sa isip ang imahe ng matandang babae. Napagtanto niya na hindi lang siya driver. Siya rin ay isang tagapakinig, isang saksi sa mga kwento ng iba. Natutunan niyang maraming tao ang nagdadala ng kanilang mga sugat sa loob ng jeepney. Ngunit maaaring sa kabila ng lahat ng iyon, mayroon pa ring pag-asa para sa pagbangon. Ang buhay ay parang biyaheng jeepney. Madalas, hindi mo alam kung sino ang makakasama mo sa loob. Pero kapag binuksan mo ang iyong puso, marahil makikita mo na ang bawat taong dumadaan ay may mensahe para sa iyo. At minsan, ang mensaheng iyon ay simpleng ito. Huwag kang mawala ng pag-asa. Comment and subscribe.